Presidente? Hindi. Hindi ko sinasabi na kasuhan si former President Rodrigo Roa Duterte. Gusto kong linawin, doon sa aking statement na yan sa PIDEA, hindi kasama si Presidente Duterte. Hindi. Not included in my concept of those who are responsible. Malinaw sa aking sulat na sinasabi ko dito, fake documents purported to be coming from PIDEA have been circulated in public by fake news peddlers. I am referring to the fake documents. Si Presidente Duterte, matanda na yan, makakalimutan na yan. Huwag na natin siyang istorbohin sa bagay niya. Yung mga nagpapakita ng peke ng dokumento, yon ang aking target. Kasi ano yan paano ngayon yan? Kung ating papalampasin ito, di lahat na pala ng ahensya, gagawa nila ng peking dokumento. Gagawa nila ng peking dokumento ang Department of Energy. Gagawa nila ng peking dokumento ang Department of Agriculture. Gagawa nila ng peking dokumento ang iba't ibang sangay ng gobyerno. Delikado yun. If we are going to let these people go scot-free, ang mangyayari, magiging kultura na ngayon ang pagpipresenta ng peking dokumento. Kasi pinapayagan baliwala lang Ang mangyayari niya, repeated lies might become truth in the future kasi hindi mo pinipigilan yung mga peking dokumento. Si PRRD naman, si former President, alam naman natin ang style ni Presidente Duterte, talagang bombacious lang yan. Ano lang yan, braggadosyo. Wag na natin patulan yun. Wag na natin pansinin yun. Matanda na yun, nakapagsilbihan na sa bayan yun, palampasin na lang natin, pagbigyan natin, at unawain yung kanyang edad na matanda na yun. Wag na natin pagurin. Alright, thank you, sir. Maraming salamat. I would like to repeat, I am referring to the fake documents, to the peddlers of these fake documents. I am not referring to President Duterte. Good morning, Sec. Arlie Alalo from Manila Times. Yes, good morning, Arlie. Yeah. Sec, may pagkakataon ba na nagkausap kayo ni Presidente prior dun sa pag-submit mo ng mga suggestions mo? Nagkikita lang kami, pero di namin pinag-uusapan yan. Hindi mo nabanggit. Hindi rin, sapagkat, I'm sure nabasa rin yan sa news yan. Kasi alam nyo, si Presidente ay gumagalang yan sa mga opinyon ng mga kasamahan. Ito naman sa akin, as a Filipino, I have the right to speak, I have the right to express my ideas. Wala namang pwedeng pumigil sa akin dyan. And besides, these are just ideas and suggestions. Hindi ko naman sinasabi na ito utos si Presidente. Walang ganoon. Hindi ito, wala dito kinalaman si Presidente. I am exercising my own right as a Filipino to be concerned with what's going on in the country. Second, I am concerned with the future of the country. Sec, can you clarify na sinasabi mo na ito being a citizen of the Republic, not with your position as the Presidential Advisor for Poverty Alleviation? Well, even if I am the Secretary for Poverty Alleviation, I'm still a Filipino in my own right. And when I suggest something that should be included in the discussions in Congress, I am doing it as a Filipino, as a citizen, using my freedom of expression, my right of freedom of expression. Wala naman pwedeng pumigil sa akin yan. And besides, kung tutuusin mo, may kinalaman naman ito sa poverty alleviation. Kasi sinasabi ko nga, yung 12 bilyon na ginagamit natin sa eleksyon, pwede mong ipagpatayo ng 50,000 housing units na ipamigay mo totally free. Walang hulugan. Yung 12 billion pesos, 10 to 12 billion pesos, you can use that for giving out loans
to micro, small, and medium enterprises so that we can create hundreds of thousands of jobs. Excuse me. The number one solution to poverty alleviation is to give jobs, to generate jobs for the people. Kasi pag may sweldo yan, hindi na ngayon yan mahirap. O makakaahon na yan sa poverty. Eh kaya lang naman tayo nagkakaroon ng poverty dahil kasi kulang sa trabaho. Eh dahil nga dyan sa 1987 Constitution, magmula nung nagkaroon tayo ng 1987 Constitution, nagsipaglayasan dito yung mga malalaking multinational companies. Yan ang dahilan kung bakit nawalan ng industriya dito sa ating bansa. While we have a 95.6% employment rate, 56% yan, roughly, more or less 56%, ay nasa service sector. The service sector jobs are temporary and casual, contractual. And only 18% is the share of industrial workers. 18% lang. 28% sa agricultural. So ano pwede mong gawin dyan? Mag-encourage ka ng foreign direct investment so that dumami yung mga factories dito. Kagaya noong panahon ni Presidente Marcos Sr., marami ang mga nag-locate dito ng mga multinational companies. So maraming mga regular na trabaho. The solution to poverty is regular jobs. And the solution to endo, parang tula, anong sabi ni Charlie yun eh. The solution to endo, or to reduce the number of workers in the service sector is to create jobs, permanent jobs, in the industrial sector. Yun ang talagang dapat natin gawin. Morning, Sec. Clarify ko lang, Sec, no, yung may proposal ka na mag-transition from presidential form to parliamentary, pero bicameral pa rin. Yeah, suggestion ko rin yun. And hindi ko naman sinasabi na ngayon agad eh. Pag na-approve yung amendments, di siyempre, only after that, and that would be after 2028, na mag-revert tayo sa parliamentary system. Dati naman tayong parliamentary during the time of Cesar Virata, yung 1973 Constitution na pinalitan ng 87 Constitution. Kasi sa parliamentary system, napakaganda ng pamamalakad. Dahil yung Prime Minister will be the head of the government. Siya yung magpapatakbo ng day-to-day operations of the government. And yung Prime Minister can be, if he does not perform well, he can be easily removed through a vote of no confidence by the legislature. Hindi kagaya ngayon, yung presidente, very powerful, is the head of the government, na ang nangyayari, pag hindi halimbawa magaling yung presidente, impeachment lang ang ating pamamaraan. Paano mo naman gagawin yung impeachment? Mostly, kakampi niya yung mga congressman at senador. Napakahirap. Doon sa sa parliamentary system, basta nakita na ay hindi gumagana ang gobyerno, hindi maganda ang performance, palitan muna natin. Kaya nga ako, ginawa ko dyan, nagsuggest ako na ang Speaker of the House at ang Senate President ay mag-share doon sa terms ng Prime Minister. 3 years sa House of sa House Speaker, 3 years naman sa Senate President. Para walang masasabi na ang isa ay mas mahigit kaysa doon sa isa. Ano yung mga isang dahilan kung bakit nung una ay ayaw ng ibang mga senador sa Chacha? Because they are worried that they will be removed, that they will be dissolved
Kaya nga ako, suggestion ko dyan, instead of dissolving them, gawin pang 48 senators. Bakit? Bakit 48? Si Senator Robin Padilla, doon sa kanyang Senate bill na sinabit sa Senado, 54 nga yung kanyang suggestion 54 senators. Yung sa akin, 48. At sa akin, still elected at large. Ang kay Senator Padilla, Robin Padilla, ay ang suggestion niya, some will be elected by regions or provinces and some will be elected at large, or meaning national. Di ba mas maganda na yung, gawin mo na lang 48 yan. Bakit 48? Kasi ganito yan. Ang sabi ng House of Representatives, mabagal itong Senado. 100% ng mga priority bills tapos na namin. Ang Senado, 23, hindi pa nila inaaksyonan. Bakit kasi? Hindi naman dahil sa tamad ang Senado. Masisipag yung mga yan. Matatalino din naman yung iba. Pero kasi, isipin niyo 24 lang sila. Ilan ang committees sa Congress? Ilan ang committee sa Senado? Committee on Education, Committee on Infrastructure, Committee on Amendments, Committee on Finance, Committee on Labor, Committee on Health, etc. etc. 24 lang sila. Sa bawat isang senador, baka siguro more than 10 committees ang hinahawakan ang membro sila. Paano nga naman mauusad ng mabilis yan? Pwede mo ba? Hindi naman ba pwede na, yung secretary ko muna a-attend dyan sa committee na yan. Ito muna ang head executive assistant ko, yun muna a-attend dyan sa Committee on Education. Dito sa Committee on Constitutional Affairs, yun muna ang aking janitor na a-attend dyan. Pwede ba naman yun? Meron kang 10 committee, di natural, hirap ka. Di gawin natin 48, di maganda ang distribution and designation and delegation of functions. Para mabilis. Merong reklamo ang House. 100% ng mga bills tapos na namin. Yung Senate, 23, hindi pa ina-actionan. 23, isipin mo. Ano dahilan yan? Sila ba ay tamad? Hindi! Inaabot nga sila ng madaling araw sa pagdidiscuss dyan. Ang talagang dahilan dyan, kasi konti sila. Konti. Diba? Ikaw man, Charlie, bigyan kita ng paligawin kita sa 10 babae, tingnan mo kung anong magagawa mo. Wala kang mapapasagot. Diba? Yun lang ang dahilan doon. Kasi ako, I have been a corporate executive for more than 30 years. Hindi nga ako sa politika I am more of a corporate executive. Naging presidente ako ng iba-ibang kumpanya, naging director ako ng iba-ibang kumpanya, etc. Kaya alam ko kung paano ang organizational setup, alam ko kung paano ang effective management. Hindi ka talaga magkakaroon ng effective management with 24 senators. Hindi talaga. Kaya dapat increase yan. Sa akin, 48. Si Senator Robin Padilla, ang kanyang proposal, 54. Sabi nila sa akin, ang dami ko daw suggestion. Nga kayo, Senator Padilla, sinadog na yun because he is so, he experienced himself na talagang hirap umusad Kaya dapat 54. Siguro kinumpute niya kung ilan dapat ang assignments ng mga senador doon sa number of committees. Kaya ang sabi ni Senator Robin Padilla, dapat 54. Ako naman, hindi, 48. Pwede na. Yes. Morning. Kapag para ka sa Charlie. Kanina kasi nabanggit mo na may discrimination sa Senate, and Congress parang totoo nga yan. Kasi nung nagko-cover pa ako ng Congress dati, time na yun ang PIDAP ng Senador is 250 billion.